gusto mag-apply at sasweldohan ko. Mag-a-upload lang. At anyway, yan ay biyaya ng Panginoon no, na may mensahe tayong marinig. Okay, so sa araw na ito, God bless you all sa lahat ng mga kapatid natin na nandito. At once again, ay gaya ng celebration ng mundo. At ito ay isang mabuting bagay, kahit ito ay traditional yearly celebration, ay binabati ko kayo lahat ng Happy Father's Day. God bless you sa lahat ng ating mga kapatid na nandito. At dako na tayo sa ating scripture. Balikan natin yung scripture natin na mas lalo tayo magkaroon ng realization dito sa John chapter 14 verse 1 up to 8. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house, in my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also. And whither I go, you know, and the way you know. Thomas said unto him, Lord, we know not whither thou goest, and how can we know the way? Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father, but by me. If ye had known me, you should have known my Father also. And from henceforth you know him, and have seen him. Philip said unto him, Lord Jesus, show us the Fathers, and it sufficeth us. Let's pray. Hallelujah. Dakila at mahabaging Ama, salamat Lord sa oras na ito na pinagkaloob mo sa bawat isa. Kapiling namin ang aming mga pamilya. Ikaw ang siya nakakita ng aming kalagayan, bawat lugar. Nandun ka sa lahat ng dako. I believe kung ikaw ay narito, nandun ka rin sa mga dako na kung saan kapiling namin ang bawat kapatid. Nawa ang bawat pamilya na nakikinig sa oras na ito, Panginoon, pagpalain mo at ihayag mo ang mga salitang aming binasa. Hinihiling ko, Lord, ang pasbas mo sa mga mensaheng ito at sa mga kaloob na aming mga inilaan, ang aming oras, ang aming sarili at ang mga naibigay namin ng mga halaga, ang mga tithes and offering na inilaan namin sa araw na ito na sa aming puso ay binibigay namin sa ito, Panginoon, upang ito yung pagbabalik namin ng pasasalamat. Ito ay bunga ng aming mga kamay at ibinabalik namin ang mga biyaya na pinagkaloob sa amin. Pagpalain mo, Lord, ang mga tithes and offering na ibinigay mo sa amin na mga blessing na kung saan ay isa ito sa iyong salita na aming ginagawa. Nawa maging ang aming puso ay maging pure. Anumang halaga, anumang kakayanan, at kung wala pa kaming kakayanan sa isang bagay, Panginoon, nawa ang patuloy ang iyong habag at awa ay patuloy na sumaamin. Maging aming pamilya, lakipan mo ito ng protection, Panginoon, ng iyong dugo. Ang mga pagkukulang namin ay patuloy na matakpan ng iyong dugo. At ang makita mo, Lord, ay ang perfect kalagayan namin, Panginoon, na itinalaga mo noong una pa. Kaya salamat sa iyo, Lord, sa mga mensaheng ito. Pagpalain mo ang mga bawat pamilya na nagbigay at nagkaloob ng kailang mga kakayanan ng pagbabalik sa iyo ng pasasalamat. Kaya lahat ng mga offering sa bawat tahanan, lahat ng mga ikapo na ipinagkaloob nila, ay sa araw na ito ay hinihiling kayo bilang iyong munting lingkod na pagpalain mo, Lord. I-bless mo ang bawat kamay, ang bawat hapagkainan, ang bawat pamilya, ang bawat mga ama na naghahanap buhay sa kanilang mga anak, nagtataguyod, anumang oras ng kanilang pagtatrabaho, mahabang oras na paghahanap buhay upang maitaguyod na meron silang maipakain sa kanilang mga anak, may pang tusto sa mga pangangailangan. Dalangin ko, Lord, na wag mo silang pagkakulangin kahit na may mga kakulangan kami, Panginoon, na nagagawa o mga hindi nagagawa na dapat namin gawin. Ang tanging dalangin lang, Lord, ng iyong munting lingkod, patuloy mo silang pagpalain kahabagan sa araw na ito. At naniniwala ako sa iyong itinilagang araw at panahon ay masusumpungan namin ang aming sarili na lumalakad ng
buong kapuspusan sa iyong salita, na mayroong manifestasyon ng iyong salita. Kaya salamat Lord sa mga mensaheng itong aming maririnig sa oras na ito. Pagpalain mo ang bawat isa, lahat ng mga naghahanap buhay, nagtataguyod sa kanilang pamilya, i-bless mo sila. Itong samot dalangin sa iyo, Ama, in the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen, amen. God bless you all. At muli, tayo ay babalik dito sa scripture na to, na kung saan ay si Philip ay nagkaroon siya ng reasonable question, no? O reasonable request sa ating Panginoong Hesus na ipakita mo sa amin ng Ama, ang Ama, para ito ay maging sufficient sa amin. Okay? Ibig sabihin, maaari ni Philip ay magkaroon sila ng rest. Amen? Masatisfy sila. So, nire-request niya sa ating Panginoon na ipakita sa kanila, no, ang Ama na nasa langit. Okay, alam nila, ang Ama ay nasa langit. Amen? Now, dito sa message na to, na Show Us the Father, na binigyan ng title, ay, of course, we can see God at any time. Amen? Because God is His Spirit. Pero makikita natin siya, ayon sa mensahe na to, in 4 different ways. And see if we can find Him, kung masusumpungan natin siya. Nung last Sunday, ay tinalakay natin yung God in His universe. So tapos na tayo doon. I hope sana ay na mayroong kapahayagan kayo nakita doon sa God in His universe, God in His nature. And this Sunday, dito tayo sa pangalawa, God in His Word. Amen. I hope ang Panginoon din ang siyang magbigay sa atin, magayag sa atin sa apat na words na to. God in His Word. Ang Diyos ay nasa kanyang salita. Ngayon, kung tatanong, lalagyan natin ng question ito, nasa ng Diyos? Gusto kong makita ang Diyos. Sabi ng propeta, God in His Word. So, tingnan natin ngayon ang mensahe nito na God in His Word sa message na Show Us the Father. Dito sa paragraph 122, basahin ko ito ng malinaw at pakinggan nyo lang, ano? And now let's take God in His Word. We all agree that God in His universe, last Sunday, let's put God in His Word. Is God in His Word? Yes. God is in His Word. He will perform His Word every time in every places. Okay? Ang Diyos ay nasa kanyang salita, kaya yung salita niya ay magpe-perform yan o magmamanifest yan palagi in every places o anumang sitwasyon, anumang kalagayan natin sa buhay. Kung nasa trabaho ka man, magmamanifest yung kanyang salita. Okay? Nasa trouble ka man, nasa pangangailangan ka man, even nasa karamdaman ka man, ang Diyos ay nasa kanyang salita. Basta, every time na nasa ang lugar ka, nasa ang kalagayan, sitwasyon ka sa buhay, alalahanin natin lagi, mga kapatid, God in His Word. At sa salita niya, ay may mga promises sa diyan na inilaan sa kanyang salita. At ang Diyos ay sovereign siya. Amen. He is sovereign about His Word. Kaya, anyhow He says it, kung paano niyo man sinabi ito, kahit imposible ito sa human capacity ng tao, anyhow He say it, He will take care of His Word. Yan lagi ang ating tatandaan. Gaano man ka-imposible ito sa human mind capacity, gaano man niya ito sinabi, kung paano niya man ito sinabi, He will take care of His Word. Ang kailangan lang natin ay faith. Amen. Panghawakan ng kanyang salita. At yung faith na yan ay kahit hindi pa ito
nagmanifest. Kahit hindi pa natin nararamdaman, hindi pa natin nakikita, hindi pa nangyayari, pinanghawakan mo na ito at pinaniwalaan mo na para bagang nangyari na. Amen? The same din sa healing. Hindi mo pa nararamdaman, di ba? Pero pinanghawakan mo na magaling ka na. Na para bagang magaling ka na. Pero hindi ka pa talaga totally magaling. Di ba? Pero pinanghawakan mo yung salita niya. Amen. Kaya anyhow he say it's, he will take care of his word. Katulad ng pinakapalagi example mga kapatid sa Bible, si Abraham. Amen. Pinanghawakan niya na yung salita ng Panginoon. Kasi God in His word. Di ba? Pinangakuan siya na magkakaroon sila ng anak, pero lumipas ang ilang taon. 10 years, 20 years, 30 years. Habang hinihintay nila yung promise-an, meron silang manifestation or character toward God. Ito yung gumagawa na sila ng damit ng bata. Di ba? Hindi pa naglilihi si Mami Sarah, pero gumagawa ng kuna si Abraham. Nagsusulsi na si Mami Sarah si Mother Sarah ng sombrero o sapatos, yung malit sapatos ng bata. Pero wala pa silang nararamdaman na kaiba. Kasi ito'y sinampalatayan nila na parang nandyan na. Amen? Dahil ang Diyos, God in His word, He will perform His word every time, every places. Amen? Pag sinampalatayaan mo ang salita niya, anumang sitwasyon meron tayo, amen, He will perform it. Now, in His word, ay sa Luke, no? Ang word ay perfectly typed. Lagi itong itinitipo sa isang binhi. Kaya nga, every word of God is seed. Now, pag walang seed, walang puno. Kahit anong intay mo, hantay mo dyan. Kahit diligan mo yung lupa, kahit basahin mo yung lupa, kahit patabain mo yung lupa. Kapatid, kapag walang binhi dyan na naihasik, wala. Kaya ganon din makapatid ng salita ng Diyos, kung wala salita ng Diyos tayo narinig, walang manifestation. Walang mga promises na magmamanifest kasi walang binhi. Okay? Ganon din sa pagbibigay sa Panginoon. One time, may nakausap ako, no? Na regularly, narinig niya sa mga pastor na kapag hindi ka to nag-tithe, susumpain. So, sabi ko, yan kasi yung sa denomination, panakot yan. Pag hindi ka nag-tithe, magnanakaw ka, susumpain. Sabi ko, hindi ganyan yung understanding, right understanding, na kapag hindi ka nagbigay, susumpain ka. Sabi ko, I don't agree. Doon ako kung ano sinabi ng Panginoon. Kaya kung babalikan natin yung Malakay chapter 3 na ang pangako niya doon ay puproteksyonan niya. Tama? Yung iyong mga vineyard. Diba? Now, kung wala tayong ibinigay, wala tayong barnyard na ibinigay, wala siyang puproteksyonan. Amen? So kung merong binhi, meron tayong binhi, meron siyang binhing puproteksyonan. Pero kung hindi tayo nagbigay ng binhi, hindi tayo nagbigay sa pagsunod sa salita ng Diyos, anong puproteksyonan niya na binhi? Wala. Pero dahil nagbigay ka, ang Diyos obligado siya na proteksyonan. Now, hindi ka nagbigay. It doesn't mean susumpain ka ng Diyos. Pero bang ganon? Porque hindi na ako nagbigay, susumpain na ako ng Diyos. Yung kasi ang denominational thinking. Panakot niya ng mga pastor eh. Meron pa, noon sa end time, kapag hindi kayo nag-tithe, may impyerno. Di ba? May mga ganon. Di ba? Pero ang Diyos ay tapat sa kanyang kung merong binhi, merong po protection ng Diyos na binhi. Kaya ang pagbibigay natin, ang mga ibinibigay, tipo din yan ng seed. At ang seed ay Word of God. Ang pagsunod natin sa kalooban ng Diyos, sa kanyang mga salita, ay Word of God. So, meron palaging seed na sa ating puso. Amen? Ang kailangan lang,
mag-manifest yan. I believe lahat ng mga believer sa munting ministry to, lahat I believe merong seed. Otherwise, kung wala kang seed, hindi ka talaga dito. Di ba? Wala talagang uusbong sa'yo. Amen. Gaano katagal ang manifestation niyan o ang pag-usbong niyan, ang malaga merong seed. Ang mahalaga meron kang desire na gawin yung perfect will of God. Yung nga lang, dahil sa mga circumstances in this life, ay tumatagal. Dahil may mga circumstances of place lalo financially, may mga pangangailangan, merong binhi sa atin, sa puso natin, sa isip natin na alam natin na kailangan nang ibalik sa Diyos ang para sa Diyos. Pero may mga circumstances talaga na talagang hindi agad nagkakaroon ng manifestation yon. Kaya ang tawag pa rin doon may binhi. Ang mahalaga mga kapatid, meron tayong binhi. Amen. Kaya every seed will produce just exactly what it is. Kaya kung meron kang seed of God, meron kang word of God, ang pagbibigay sa Panginoon, ang pagbibigay ng ikapo. Word of God, hindi. So ang malaga, alam natin yon sa ating puso, sa ating isipan, yan ay mga binhi na nasa ating puso. Na kaya every time na hindi natin ito na i-manifest, amen, siguro hindi naman tayo masaya. Tama? Sino dito masaya kapag hindi nakapagbigay? Wala naman siguro masaya. Malungkot nga Di ba? Ay, salamat, hindi ako nagbigay. Nakalusot ako. Kasi online lang kami. Hindi ako makikita kung nagbigay ako, hindi. Lalo kung nakapatay pa yung camera. Meron ba ganun masaya na hindi nagbibigay? O masaya tayo kapag nakapagbibigay tayo sa Panginoon? Di ba masaya tayo? Malungkot tayo kapag hindi natin nagagawa yung kalooban ng Panginoon. Dahil bawat salita, mga kapatid, ay tipo yan ng binhi. Ang mahalaga, merong word tayong pinaniniwalaan. Naniniwala tayo na mahalaga ang kasama part ng pagiging Kristiyano, ang pagbibigay sa Panginoon, tithes and offering. Kaya kung hindi natin nagagampanan yan, hindi tayo masaya. Kasi meron tayong binhi. Kapag hindi natin na i-manifest yung klase ng binhi, ay hindi tayo masaya kasi meron tayong binhi. Pero kapag nagagawa natin, amen, nagiging masaya tayo. Amen. Kaya I think wala ditong masaya o parang okay lang sa kanya kung magbigay o hindi. I think lahat tayo, nais natin magbigay sa Panginoon. Ibalik sa Panginoon ang lahat ng mga blessing na ibinigay niya. I believe, darating ang time, kung merong binhi na ganyan sa atin, magmamanifest yan. Di ba? Ang mga pastor lang talagang galit pag wala mga magnanakaw kayo. Di ba? Susumpain kayo. Di ba? Lalo pagka binilang niya na yung touch niya. Bira kulang Di ba? Magkukwento ngayon yung mga Di ba? So, nag-grip siya kasi nga maliit yung niya, yung income niya. Di ba? Ako, nag-grip ako. Kapag wala naman talaga tayong dapat ipag-pray, nagpe-pray. Yun ang sa akin yung sa prayer. Kung meron tayong dapat ipag-pray. Kung wala, ano pag-pray natin? So, magiging traditional lang yung pag-pray natin, pagtawag-tawag. Tithes and offering, pero wala naman talaga Amen. Pero, kung alam ko na meron pala kayong mga boxes dyan, na kahit 10 piso, naglalagay kayo dyan. Habang tumatakbong pa, napupuno din yan. Kahit 5 piso yan Kaya nga ipinakita ko yung sa mga kapatid natin dito, yung alkansya ko ng mga barya. Mag-iisang taon na yan. Nangalahati na So sabi ko, kung ito ay gawin kong offering pala, may offering na ako sa Panginoon. Sabi ko, pag ito ay pinabuo ko, of course, kukuhaan ko ito ng tithes and offering. Nihintay ko lang mapuno, Brother Junil Pag napuno na yan, dadalhin ko na dun sa Robinson. Meron dong machine ng Bangko Sentral. Ibubuhos mo na yung barya mo. Ika-count niya yun. Exactly. Then, transfer na sa GCash mo. O sa Maya. So, pag dumating ang time na yan, at gusto ko nang mapuno talaga yan para
makapagbigay ako sa Panginoon ng aking tithes and offering. Yeah, piso-piso lang yan, 5 piso. Minsan nga dinudukutan ko pa eh. Pagka, pag wala akong makuhang barya, nadudukot ko pa. Eh siguro kung hindi ko pa nadudukutan yan, baka halos puno na yan eh. Minsan nakukuha ko pa yan kasi pag may mga biglang kailangan barya, walang barya, nakukuha ko pa ng barya yan. Pero at least ngayon, medyo nalilesen na yon talagang, kaya halos kalahati na eh, yung alkansya ng barya ko. So naisip ko, ganun din sa offering, no? Dahil wala namang amount, exact amount, no, ang offering natin. Yan ay depende yan sa ating heart, no? Walang Pastor, measurement yan. Hindi katulad sa tithes, meron din talaga tent yan. At mabigat yan talaga, yung tithes. Dahil kung sumisweldo ka ng 200,000, magkano ang tithes? Naku, laki nun. Di ba? May mga ganong mga na malaki na yun. Mag-iisip na yun. But actually, yung faithful, hindi niya iniisip yun eh. Kasi iniisip niya na kapag hindi niya ibalik ang para sa Panginoon, ang malalagot naman yung ubasan niya. Di ba? Baka mawalan siya ng 90. Kasi walang poprotektahan ng Diyos na 90. Amen? Poproteksyonan niya yung ating hanap buhay, yung ating ubasan. Amen? Na hindi masila ng mga mananakmal. Pero kung hindi tayo gumanap, hindi tayo nagbalik sa Panginoon, actually, tama yung statement na yon, no? Na hindi naman talaga tayo nagbibigay. Ibinabalik natin ang para sa Diyos through giving. Tama? Ibinabalik lang natin sa Diyos through giving. Hindi talaga tayo nagbibigay na galing talaga sa atin. Hindi. Kung ma-realize natin yan, na mas tama yung understanding na ibinabalik lang natin ang para sa Diyos. Ibinibigay natin ang para sa Diyos. Ibinabalik lang natin through giving. Amen? Dahil ang Diyos, hindi ka naman niya pipilitin eh. Up! Yung 10 ko, Father General, yung 10 ko, gaganunin ka ba? Hindi. Wala ka naman maririnig na boses dyan. Eh lalo yung pastor, hindi ka naman nakakibad. Linggo ngayon, nasa na yung tithes? Pero alam ko, may mga pastor ganyan. kaya may mga natisod eh. Brad, subweldo ka kahapon na. Bakit? Asa na yung tithes? Pastor, binigay ko na. Hindi mo binigay. Ayun, natisod dahil yung pastor, alam niya, hindi pa binigay. Eh, yung miyembro, alam niya, binigay niya na eh. Natisod, ayun. Hindi na nagsimba. Kasi, di ba gano'n ka-direkta? Di ba? Hindi. Hintayin natin na yung binhi mag-manifest. Kasi pag mag-manifest yung binhi, kusa na yan eh. Ang kailangan lang para yung binhi, mag-manifest siya, umusbong siya, ang kailangan na ano, diligan mo ng diligan ng salita. Hindi yung bakbakan ng bakbakan mo. Iba naman yung nagdidiligan ng salita. Iba yung puro bagbag, bakbak, puro patama. Di ba? Ang mahalaga yung correction. Kaya every word, every seed will produce just exactly what it is. Kaya kung meron tayong mga binhi sa ating mga puso, ipoproduce yan. Magpo-produce actually yan. Amen? If you plant a grain of seed, ano yan? If it is a wheat, kung yan ay wheat, it will come up a wheat, whatever it is. Every word of God. Kaya sabi niya, Jesus said, a sower went forth to sow a seed. Ito ay parabola sa Bible. Amen? Nagbigay siya ng mga parabola. And sabi niya, Jesus said was the word of God. Then the word of God will produce any divine promise in here that's made. If it fall in the right kind of a ground, it produces just exactly what it said it would. So, depende rin pala sa klase ng ground. Okay? Kung saan mo ilalagay. Kahit pa yan, real seed, genuine seed, kailangan din mailagay siya sa tamang ground. Amen? Amen? Kaya nga, ang right ground pa rin, mga kapatid, ay ang salita pa rin ng Diyos. Hindi yung pipilitin mo, may impyerno ka.
Pambihira to. Di ba? O hindi ka nagbibigay, hindi ka nagtatouch, may impyerno ka. Mga magnanakaw kayo. Di ba? Hindi ganun ang tamang ground ng salita ng Diyos. Sabihin mo lang kung ano yung sinabi ng salita. Kaya sabi sa Malakay chapter 3, ang Diyos po protectionan niya ang inyong ubasan. Kasi meron kayong inilaga. Amen? Poprotectionan niya yan. Hindi papayag ang Diyos na masisira, na makakain niya ng mga ibon o ng mananakmal. Kasi nag-promise siya na kapag meron kayong ibinigay sa Panginoon, poprotectionan niya ang inyong ubasan. Ngayon, kung wala tayong binigay, of course, wala siyang mapaprotection na kasi wala kang binigay eh. Ganun lang, hindi yung susumpain kita, hindi ka nagbigay. Diba? Hindi. Kung wala tayong binigay, wala siyang paprotection na. Kaya minsan, iaalaw ng Diyos, bakit may mga ganito tayong mga kalagayan? Na-scam ako nadali ako. Diba? Nadaya ako doon. Diba? Kasi walang naproteksyonan ng Diyos. Kasi wala kang binhi na inilagay. Pero kung meron tayong binhi na inilagay, obligado ang Diyos sa kanyang salita. Poproteksyonan niya yan. Ano man ang mangyari, magkasakit ka man, mabankrupt ka man, hindi pwede mabankrupt. Kasi pag na-bankrupt, ibig sabihin, hindi na proteksyonan. Diba? Yung ubasan mo. Kaya, hindi niya hayaan na yung ubasan mo mabankrupt. Amen? Kung na-bankrupt yan, ibig sabihin, merong mali. Kaya kung ang negosyo ni Brother Junel, pag na-bankrupt yan, may mali. Hindi nag-touch si Brother Junel. Hindi nag-love gift. Hindi nag-offering. Diba? Merong mali. There's something wrong. Pero kung si Brother Junel, naglagay yan ng seed, nagtanim siya ng seed. At ang seed ay ano? Word of God. Malakay chapter 3, Word of God. Nagtanim ka dyan. Anong gagawin ng Diyos? Obligado siya. Poprotectionan niya yung ubasan mo. Poprotectionan niya yung pinagkakakitaan mo. Kasi mayroong binhi. At hindi mananatiling binhi lang yan, Brother Junel. Mag-grow yan. Mag-grow yung hindi lang spiritually. Amen? Kaya nga, kailangan nasa right kind of ground. Amen? And which is the Word of God pa rin. Okay? Kaya God in His Word. Kaya tayo, ang preaching ay madali na mag-preach Gaya na sinabi ko, napakadali mag-preach Pero ang preaching, hindi siya emotion. Hindi ka maging emotion dyan. Hindi mo ilalagay yung sentimento mo. Kaya, galit ka, o may gusto kang bakbakan. Hindi yung preaching. Okay? Ang preaching, when you preach, dapat ay yung heart mo ay malinis sa Diyos. Pure dapat ang heart mo. Kung merong correction, i-correct mo din ayon pa rin sa salita ng Diyos. Hindi ayon sa emotion. Di ba? May mga ganong pastor Ang preaching, laging hugot. Di ba? May panibagong hugot na naman si pastor. Puro na lang hugot ang preaching. Di ba? Pero ang preacher, mga kapatid, laging ang ipipreach niya ay kung ano yung salita ng Diyos. Hindi niya dadalhin yung personal grievances niya o personal emotion. Pero kailangan din niya sabihin kung ano yung nasa puso niya. Kailangan niyang sabihin kung ano yung mali na nakikita niya. Yun ang pastor. Sabihin niya na mali yung ganitong ginagawa natin. Baguhin natin yung ganito. Dahil pastor ka nagdadala ka, nakita mo mali yung ganong way, baguhin natin. Di ba? Ayusin natin. Yung dapat, kung meron, pag wala, okay lang, wala Alam naman Diyos kung meron, alam Diyos kung wala. Di ba? Kaya, baguhin natin yung mga traditional way. Kung naramdaman natin na, Lord, pinagpala mo ako ngayon, nakatanggap ako ng blessing. Di ba? At naramdaman mo, Lord, ito yung para sa'yo. O, ilagay mo dun sa boxes mo dyan. Kung may mga boxes ka dyan sa bahay.
Diba? Pero kung gusto mong idirekta, pwede naman. Diba? Gusto mo idirekta. Okay? Kung gusto mo, pagkalagay mo dun sa offering boxes, ipag-pray mo na rin. Lord, salamat sa blessing mo ngayon. Ito po yung aking offering sa iyo. Nawa, pagpalain mo, Lord, ang sambahayan ito. Pagpalain mo ang ating hanap buhay na pinagkaloob sa akin. Pag-pray mo na. Hindi mo na kailangan hintayin pa yung linggo. Hintayin ko pag-pray ni Pastor sa linggo. Hindi na. Ikaw na rin. Then, pagdating ng linggo, sama-sama natin pag-pray, pag-pray ko. Diba? So, alisin natin yung mga traditional na ginagawa natin noon. Kung pwede na natin gawin sa araw-araw, gawin natin. Gusto mo, araw-araw, mag-offering ka eh. Oh Lord, offering ko ngayong Monday, 20 pesos. Ay Lord, may offering ako sa ngayon, Tuesday. Magkano yan? 5 piso. Thursday, piso lang Lord. Sige, pag-pray mo na. Then, pagdating ng Sunday, ito na yung mga kaloob namin, Panginoon. Bring your tithes and offering. O di ipag-pray natin yan generally na. Okay, pero I mean is, kahit everyday gawin natin yung pagbibigay sa Panginoon. Sa anumang halaga. Amen. Now, si Brother Branham, siya yung tipo na preacher na kung saan na-expound niya ang salita ng Diyos na ipipreach niya sa pamamagitan ng mga pag-typology. Sabi niya, spiritual, type of natural, natural, perfect type of spiritual. So doon niya nilalagay lagi yung kanyang pangangaral para mas lalo natin itong maunawaan. Lalo kung nauunawaan natin yung nature. Tama? Kaya, like nga, kunyari, ikaw ay farmers. So, ang mensahe niya ngayon ay itinipo niya ngayon, mga kapatid, sa isang puno. Sabi niya, did you know your little apple tree? Yeah. When it was just about that big, kapag lumaki na, ano mayayari? It had every apple in it that you ever get of. Pag lumaki na yan, at namunga na yan, meron ka na makukuha ang mansanas. Kasi apple tree yan eh. When it was just about that high, kapag lumaki na, sabi niya, maybe that apple tree will produce 100 or 200 or 300 basel of apples. Yan. Di ba? Ilang kain-kain na ang makukuha mo dyan sa isang puno pa lang. Tama? Di ba? Ang ganda. Biro mo? Ako gusto ko maging farmers kaso wala talaga akong knowledge eh. Wala akong knowledge. Nagtanim lang ako ng ano yung kalamansi. Kalamansi eh. Hindi na buhay eh. Nagtanim ako ng ano yun, yung parang damo. Tanglad. Ang tanim tanglad. Wala na buhay, wala. Hindi ako pa. Wala talaga. Sabi nila eh, baka yung kamay mo. Sabi ko wala lang talaga akong knowledge sa pagtatanim. Kaya yung mga tinatanim ko patay lahat eh. Pero gusto kong maging farmers. Gusto kong, kaya nga, napakaganda, di ba? Kapag nagtanim ka, nakita mo, ayan, apple tree. Meron na siyang bunga. Kasi binhi siya. Di ba? Eh sabi niya, did you know that every leaf, yung bawat dahon, na nasa puno, bawat bunga, yung every blossom, everything on that tree, that ever be on the tree, is in it right then. Nandiyan na actually talaga yan. If it isn't, where does it come from? Saan galing ang bunga? Saan galing ang dahon? Kung hindi galing sa puno. Yung dahon, yung pag-blossom, yung lahat, yung sanga, yung mansanas, kung hindi galing sa puno, saan ang galing yung bunga? Saan ang galing yan? Ibig sabihin, nanggaling yan sa lahat sa puno. At yung puno ay nanggaling saan muna? Ano muna? Sa seed. So, merong time yung binhi na yan, uusbong yan sa mga tinakdang panahon, magbubunga talaga yan. Kaya ang bawat mananampalataya, kung siya ay seed of God, magbubunga yan eh. Amen? Kailangan lang ng right ground. I think kailangan mo ng right preacher. Kailangan mo ng right man, right person. Amen?
The only, ano ba nasin to? Ayan. The only thing you have to do is to plant the tree. Tama? Ang ibig sabihin ni Bati Banam, mag-plant ka ng binhi. Hindi naman talaga puno ka agad. Ibig sabihin, maghasi ka ng binhi para magkaroon ka ng puno. Kaya nga, ang salita ng Diyos ay tipo talaga siya ng binhi in natural. So para meron kang puno, meron kang apple tree, kailangan you have to do, the only thing you have to do is to plant the tree. So naihasik mo na. Tama? Yan, maghahasi ka ng binhi. Okay? Yan, anong gagawin mo? Hayaan mo lang ba? And then what it has to do is to go to drawing. It has to drink, till it drinks more than its allotted part. Talagang lagi mo siyang paiinumin. Lagi mo siyang didiligan ng tubig, lagi mo siyang tutubigan hanggat umusbong, hanggat itulak niya, mga kapatid, yung dahon. Di ba? Itulak niya, mga kapatid, yung buds, itulak niya palabas yung limbs. Hanggang ang ilabas niya ng itulak ay ang apple mismo. So meron ka ng apple ngayon. Ilang kain na yan? Sabi niya, maybe 100 parcel of apple o 200 as apple. Di ba? Pero meron kang ginawa. Okay? Pinainom mo siya ng pinainom. So yun din yung gagawin natin bilang mga mananampalataya. Painumin natin yung ating mga binhi. Meron tayong binhi. Kaya kung hindi tayo makikinig, hindi tayo atin, di ba? Kahit sa online na lang, kung hindi tayo makikinig, hindi natin pinapainom yung ating binhi. So hindi lalago talaga yan. Kaya kahit anong pilit mo na gusto mong magbigay sa Panginoon, hindi mo maibigay kasi hindi pa naman umusbong. Pero yung binhi mo, kapag umusbong na yan, hindi na mahirap sa iyo na ibigay yung para sa Panginoon. Kasi nag-push out na siya ng leaves eh. Nag-push out na siya ng buds. Nag-push out na siya ng leaves. Nag-push out siya ng apples. O, kung nagkaroon ka ng 100 kain ng apple, ang laking pera na ito, Brother Junel, pag binenta mo. At sigurado yan, pag naibenta mo yung 100 kain ng apple, meron kang ibibigay na ibabalik sa Panginoon. Kasi, yung binhi na nasa iyo, pinainom mo ng pinainom ng salita ng Diyos. Automatic yun, mga kapatid, magpo-push out siya. Kaya, ang pastor, hindi naman kailangan pilitin pa. Ay, brad, ha? Hindi ka nag-tithes ngayon, ha? O, ilang buwan ka nag-tithes? Hindi ganun. Ang kailangan lang ng binhi, mga kapatid, ay right ground, right preaching. Kailangan niya ng right word na maririnig. Yung tamang pagpapaliwanag ng mensahe. Yung tamang pagpapaliwanag ng Malakay chapter 3. Hindi yung tatakutin mo, ay, susumpain ka, brad. Diba? May impyerno. Ganun, pastor, may impyerno. Hindi ka nag-touch, nag-impyerno. Amen? Ang kailangan lang, mga kapatid, ng kailangan niyang it has to drink and drink and drink. And drinks. Then, ano nangyari? After that, drink, ano na? Doon pa lang siya nag-push out. So, ang kailangan pala natin, mga kapatid, kailangan nating uminom ng uminom lagi. So, kailangan nating umaten. Kailangan nating makinig. Kasi drink, till drinks mo. Kaya hindi mo na sasabihin, o yan na, napapansin ito, hindi kaya nagtatay siya. Hindi mo na kailangan sabihin yun. Oy, mahal, hindi kaya nagtatay siya, napapansin ko. Hindi mo na kailangan sitahin yun. Hindi ko na kailangan kayo sitahin. Ang kailangan lang, mga kapatid, kailangan natin mag-drink ng salita ng Diyos. Kasi darating ang time, it has to drink till it gets so full. It pushes out. Ipupush niya na yung leaves. Ayun na, nakikita mo na. Aba, nag-o-offering na. Diba? Drink. Aba,
Paglipas ng ilang taon ba? Tithes and offering na yan, brada. Anak ka. Diba? Hindi mo na sila pwedeng, oy, mag-offering kayo ngayon, ha? Offering kayo ngayon. Mag-tithes ka ngayon. Hindi na. Amen. Hindi mo na kailangan ulitin. Kailangan mo lang painumin sila ng painumin ng salita ng Diyos dahil meron silang seed of God. Okay? At sigurado yan, kapag merong seed yan, uusbong yan kahit matagal pa. Ngayon, bakit hindi siya umuusbong? Kasi nga, baka hindi right ground. Or hindi mo pinapainom. So, kailangan nating painumin ng ating mga kaluluwa. Amen. That's good for our soul. Kaya sabi niya, that's the way we are when you receive the baptism of the Holy Spirit. To you that are born again of the Spirit of God, when God planted you in Christ Jesus, which is the exhaustible fountain of life, everything you have need of was put in you when you received the Holy Ghost for your life's journey. For your healing, for your salvation, for your joy, for your happiness. Kasama yung healing. Hindi lang salvation, hindi lang joy. Ngayon, kung hindi talaga na born again ang isang tao, wala siyang joy, wala siyang salvation, wala siyang happiness, wala din siyang healing. Amen? Because it is the same Holy Ghost na nagbigay sa iyo ng eternal life, it is the same Holy Ghost na magbibigay sa iyo ng healing. It is the same Holy Ghost na magbibigay sa iyo ng joy. It is the same Holy Ghost na magbibigay sa iyo ng happiness. Kahit anong walks of life. Kahit, Brad, na madalas kulang ang sweldo, yes. Kahit madalas, ganito kalagayan namin, yes. It is the same Holy Ghost that give us joy, salvation, happiness, and your healing. Kaya nga, ang pinakamahalaga sa tao, Pinakamahalaga sa tao. Nakikita niya yung mga maliliit na bagay na ibinibigay ng Panginoon sa kanya kaysa yung hinahanap niya yung wala. Ganun ang tao eh. Ang hinahanap niya yung wala eh. Pero yung mga bagay na ginagawa ng Diyos sa atin, di ba, pag-gising natin, malakas tayo, nakapagtrabaho tayo. Pag-uwi natin, nakauwi tayo ng ligtas. Di ba, salamat Lord. Nakauwi kami ng ligtas kahit na grabe traffic, nagmotor lang kami, kahit umulan, nakauwi kami ng ligtas. Hindi natin nakikita yon, di ba? Basta normal na lang sa atin yon. Dahil ang gusto ng tao ay yung mga bagay na wala sa kanya at hinihintay niya na dumating. Pero yung mga dumating na sa atin, right behind our face, nandyan na, ginagawa ng Diyos ang protection sa atin, pag-iingat sa atin, ang tinitingnan kasi natin kung ano yung problema natin. Grabe yung problema. Wala kami pera ngayon. Pero nakakain tayo 3 times a day. May merienda pa, may Jollibee pa. Pero, ang lumalabas sa bibig natin, pera kasi. Pero nung kumakain tayo ng Jollibee, hindi natin, Lord, salamat, may Jollibee. Nakapag-Jollibee kami ngayon kahit na maliit lang ang sweldo. Kahit walang pera, nakapag-Jollibee. Amen? Yan yung tao. Ang tinitingnan natin, yung wala. At kung ano yung problema. Pero yung mga maliliit na bagay, actually, hindi nga maliit na bagay yun eh. Yung gumising ka na humihinga ka ng mainam. Merong mga tao sa ospital, mga kapatid, hinahabol yung hininga. Kailangan pa ng oxygen. Di ba? May mga tao na mamalimos pa sa kalye para lang may pangkain. Amen. Hindi sila nagnanakaw, hindi, talagang namamalimos lang. At kapag merong nag-abot sa kanila, grabe pa sa salamat nila. May mga ganun tao. Amen. Kaya, mahalaga na makita natin, mga kapatid, yung baptism ng Holy Ghost. Yan. For your healing, for your salvation, for your joy, for your happiness. Dapat masumpungan natin yan kay Kristo. Kailangan natin ng baptism ng Holy Ghost.
para ipasalamat natin araw-araw sa Diyos na meron akong healing, meron akong salvation, meron akong joy, meron akong kagalakan sa Panginoon araw-araw. Hindi yung lagi na lang marinig sa atin, problema naman kasi, puro problema. Wala akong pera, wala akong pera. Diba? Sabi niya, talk about drinking. Si Buddy Banam, dahil nga, ano siya mahilig siya sa nature. Kapag stress na siya o natapos siya sa mga meetings, napagod na siya, pupunta siya sa mga bundok. Kaya madala si Buddy Banam, pupunta siya ng bundok. I used to go into the mountains. I think about a spring, I used to go there. Meron siya pinupuntahan doon na, ano ba ito Tagalog ang spring? Batis o Bukal. So may isang bundok siya doon na pinupuntahan na nandun yung madalas na batis na pinupuntahan niya. Umuupo siya doon. At ang matindi, kinakausap ni Buddy Banham yung Bukal. Kasi ino-observe niya yung nature eh. So one time, kinausap niya yung Bukal. I think about the spring I used to go there and how the spring was the happiest spring I ever seen. Yun daw yung Bukal na nakita niya na napakasayang Bukal. Why? Sabi niya, bakit? Bakit happiest spring yung nakita niya? Why? It was just a bubble, 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 all the time. Kasi palagi pupunta si Buddy Banham every year, once a year or twice a year. Basta pupunta si Buddy Banham doon sa batis na yun. Sabi niya, bubble, 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 bubble all the time. So wala talagang dull moment yung si Mr. Spring. Ang tawag niya Mr. Spring eh. Di ba binigyan niya ng pangalan, Mr. Spring. Walang dull moment. Talagang all the time. Bula lang siya ng bula, ng bula, ng bula. Every year when I went there, it's always bubbling. Kaya kinausap niya na eh. Na-observe niya. Yan. Bula lang siya ng bula. Kaya ang ginawa niya, I sat down one day to talk to the spring. Biro mo. Parang loko-loko si Buddy Banham, pinausap yung spring. Kung hindi natin makita ang Diyos sa kanyang nature, sasabihin natin si Buddy Banham, si Raulo. But God in His nature, God in His universe. Kaya si Buddy Banham, sa isip niya, kinakausap niya yan. Sabi niya, I said, Mr. Spring, what makes you so happy? Because deers, yung mga usa, umiinom sa'yo. Sabi niya. Sumagot daw yun si Mr. Spring. Why? No, Brother Banham. Maybe bears, yung mga oso, umiinom sa'yo, kaya masaya ka, kaya ikaw ay bula ka ng bula. Sabi ni Mr. Spring, no. Siguro dahil taon-taon ay pumupunta ako dito at gusto mo ako, yan ang dahilan kaya bula ka ng bula. Sabi pa rin ni Mr. Spring, no, it's not me bubbling. Hindi naman ako yung bumubula. It's something behind me bubbling, pushing me. Meron daw sa kalooban o sa ilalim na yon na tumutulak kaya bumubula yung batis. Kasi merong mga batis wala namang bula eh. O di ba? Maraming batis. Ako marami akong nakitang batis, wala namang bumubula eh. Bihira lang ako nakakita ng batis na bumubula eh. So bakit siya bumubula? Hindi naman talaga siya mismo. Merong bagay sa kanya tumutulak kaya bumubula siya. Nakuha nyo? Kaya siya bumubula, merong something inside him o behind him. Ganon din mga kapatid sa tinatawag na that's the way it is when an old-time born-again Christian. Hindi yung old-timer message believer O, nauna kami sa inyo, mga old-time kami. Ikaw bago lang. That's the way it is with an old-time born-again Christian, yung na-born again talaga.
It ain't him being so noisy. It's something behind him making him noise. Kaya daw siya maingay dahil meron something making him noise, bubbling him up, pushing him up, shoving him up, getting into the higher heights and deeper depths of Christ. Kaya perfect type ni Mr. Spring yung mga old-time born-again Christian na kahit anong kalagayan sa buhay, di ba? Kahit naghihirap siya, physically, financially, ay nagbabubbling pa rin siya kasi merong tumutulak sa kanya para magbubbling siya. Yan yung getting into higher heights and deeper depths of Christ. So kailangan talaga natin mag-drink ng salita ng Diyos. Kasi meron tayong binhi sa ating soul na kailangan uminom lagi para ma-born again. Then, another thing na notice niya sa nature, I noticed a nightingale when it set in the bush. Yan. Sa atin, anong tawag natin dyan? Parang maya. Di ba? Tsura ng maya eh. Sabi niya, napansin ko yung mga nightingale. There used be one where I used to pastor down there at Milltown Baptist Church. Nung nagpa-pastor pa siya sa Milltown Baptist Church. I'd come home and stay with Brother Wright down there, Brother Wood. And I come home at night. So umuwi na siya ng gabi. And that nightingale, I admire it. I would sit there every night and just sing to the top of his voice. Oh, I thought, oh my, isn't that beautiful? Kasi kumakanta yung kumakanta yung nightingale. Yan. Yung nightingale ay yung common nightingale o yung tawag niya yung Rufous nightingale. Sila yung is a small passerine. Passerine. Ang tama ay passerine. Bird best known for its powerful and beautiful song. Yan, ang tawag sa kanila yung mga passerine bird. Okay? At ang mga passerine bird kasi, sila yung pinakamalaking bahagi ng grupo ng mga ibon. Di ba? Katulad ng maya. Sino ang pinakamaraming ibon ngayon dito sa Pilipinas? Kung magbibilang kayo. Di ba maya? Kahit saang lugar may maya eh. May sparrow. Di ba? So, ang mga passerine birds, sila yung mga, maliliit man sila, pero sila yung pinakamalaking populasyon. Pinakamarami silang group of people. Group of birds. Kaya ang tawag sa kanila, passerine bird. Now, sa atin, dito sa Pilipinas, yung mga pulang maya o chestnut munya o mayang simbahan o Eurasian tree sparrow, ay yan yung ating pambansang ibon. Di ba? O sino na nakakaalam? Dati. Pambansang ibon natin yan. Di ba? Yan yung maya. Oo. Kaya yung pay maya, inalis nila yung pay. Maya na rin. Di ba dati pay maya tawag dyan eh. Nagmaya sila. Okay, yun yung ating pambansang ibon. But unfortunately, 1995, pinalitan ni Fidel Ramos. Okay? Dahil nakita niya yung isang ibon na ang pangalan ay Haribon. Yan. Yan ang ginawa niyang pambansang ibon natin. Pero dati yung maya. Oh. Di ba? 1995, under ng proclamation ni Fidel Ramos, in 1995 ay ginawa niyang eagle, yung ating pambansang ibon. Kaya yung sa Bangko Sentral, eagle, di ba, yung pinakalogo. Now, balik tayo sa nightingale. Sabi niya, now around my place, dun sa lugar ni Badibanan, up there, they almost call it Nightingale Hill. They're just singing all night. Biro mo, all night. Walang tigil sa pag-awit. Di ba? Sino dito all night umaawit sa Panginoon? Wala, di ba? Madalas nga, umaawit nga tayo. Mga awit na worldly.
Inaawit natin yung mga Taylor Swift, yung mga Adele, di ba? Pero sila, they sing all night. Then nagtanong ulit si Father Branham. And I wonder, what makes them? Bakit sila umaawit all night? Kaya sabi niya, I begin to read up on the nightingale. Binabasa niya yung yung nature ng nightingale. Ino-observe ni Father Branham yung nature. Kaya in-observe ni Father Branham yung character ng mga nightingale. Well, the nightingale, no matter how dark the night is, nakita niya, napansin niya kaano man kadilim ang gabi, of course, madilim talaga gabi. Di ba? Pero merong liwanag sa gabi. Kapag nakakita kayo ng buwan, nakakita kayo ng star. Kaya sabi niya, no matter how dark the night is, he will look around. Di ba? Titingnan daw ng nightingale. Para may nahanap siya, he will around. And the clouds are going over, and when he can see one star, yan, kapag nakakita siya kahit isa lang, medyo malaki na lang, one star. That's all he has to see. Yan lang. Kahit isang star lang makita niya sa gabing madilim, isang star lang ang makita ng nightingale. Amen. He will look right straight to that star and sing to the top of his voice. Aawit siya. God in His Word. Kapag nakita natin ang kanyang salita, aawitan natin ng Panginoon. Pasasalamatan natin ang ating Panginoon because God in His Word. God in His star. So nakita ng nightingale, isang star lang, ano na siya? Aawit na siya. Magpupuri na siya. All night. I thought, oh Lord, I see you there too. Yes, sir. Kaya nakita ni Father Branham ang Diyos nandun sa nightingale. Amen. Well, why? As long as I can hear a good all amen or hallelujah. Yan na. Praise the Lord. Or a good shout. Diba? Kaya pag nakakita kayo ng mga nag-aawitan ng mga simbahan, alam nyo ang Diyos nandoon. Kaya dapat hindi tayo nahihiyang umawit kapag nag-aawitan tayo. Dapat sinasabayan natin si Father Felix. Diba? Kasi papuri sa Panginoon yun. Hindi lang yun, nanonood lang tayo, nakapatay lang yung camera natin, pinapatapos na natin si Father Felix na mag-gitara dyan at magkanta-kanta. Okay, sige, tapos na si Father Felix. Diba? So, kailangan daw ay awitan natin ang ating Panginoon. Amen. Gaya ng ginagawa ng mga nightingale, magdamag nga eh. Hindi na kailangan ng maraming star. Kahit isang star lang, aawit yung nightingale. Hindi naman natin kailangan lahat-lahat sama-sama tayo bago tayo umawit. Hindi. Kahit mag-isa ka nga lang eh. Basta alam mo, God in His Word. Awitan mo ang Panginoon. Kaya nga naman, si Father Felix, masaya siya sa ginagawa niya. Awit siya, kahit siya lang yung nagigitara, siya lang kumakanta, tayo nanonood lang eh. Di ba? Minsan, hindi pa natin masabayan eh. Di ba? Nagchat-chat pa tayo. Di ba? Lahat tayo. Habang habang nag-aawit si Father Felix, kahit na puyat na, masakit na yung daliri kasi galing pa sa trabaho, pinilit lang na umaten para lang may mamuno sa atin sa pag-awit. Di ba? Yung iba sa atin, o lahat tayo, ay hinahayaan lang, tapos na si Father, matapos na sa kaagitara to eh. Di ba sa kakaawit tayo, text pa tayo, chat. O tapos si Father Felix, oh. Di ba? Pero yung nightingale, hindi. Isang star lang ang makita niya, aawit na siya buong gabi. Kaya sabi niya, as long as I can hear a good, all amen, or hallelujah, or praise the Lord, or good shout, I tell you, the nightingale, the reason he's seeing that is because that's the sun shining on the star. Ang dahilan daw, bakit daw umaawit ang nightingale? Because yung yung liwanag ng araw ay nandoon sa star. Kaya sabi niya, kung sasabihin ko sa star, what makes you shine? Sabi niya, if I would say to the star, yung star naman ang kakausapin niya, what make you shine?
Sasabihin daw ng star, it's not me shining, Brother Branham. It's the sun shining on me. Kaya nagliliwanag pala yung star kasi yung liwanag ng araw, kaya nagsashine sa kanya. Kaya ganoon din ang mga mananampalataya. Kaya tayo, Christian, tawag na Christian, kasi nabaptize tayo ng Holy Ghost. Kaya without the baptism of the Holy Ghost, hindi magkakaroon ng manifestation ang buhay ni Kristo sa atin. Di ba? Well, that's the matter with an old time Holy Ghost, born again, old fashioned camp meeting revival is. It is not them people excited. Diba? Hindi talaga yung mga tao excited talaga eh. Bakit sila excited? It's the power of God shining on them, shining out, giving light. Kaya hindi kailangan pag-camp meeting, kailangan marami mga umaatin. Diba? The more the merrier eh. Masaya tayo, atin tayo sa camp meeting kasi marami mga churches ang atin. Kahit isang simbahan lang kayo, kahit dalawang simbahan lang kayo ang mahalaga. Kung yan yung old-time Holy Ghost born again, camp meeting revival, kahit dalawang simbahan lang yan. Masaya na ako dyan. Amen. Now, sa ating pagtatapos mga kapatid, sabi ko sa inyo, kukunin ko lang ng 1 oras. Gusto kong sa ating last scripture na babasahin na lang, no? Dito sa James 1:23-25. Basahin ko, do not merely listen to the word and so deceive yourself. Meron palang ganun. Na nakikinig tayo sa salita ng Diyos pero totoo dinadaya natin ating sarili. May mga ganon na mga hearer na, Amen, praise the Lord. Praise the Lord. Di ba? Nakikinig sa salita ng Diyos. Pero ang totoo talaga, dinadaya siya. Sa paanong paraan natin nadadaya ang ating sarili? Nakikinig naman tayo ng salita ng Diyos. Do what it says. Gawin natin kung anong sinabi ng salita ng Diyos. Yung salita na pakinggan natin. Anyone who listen to the word, sino man nakikinig sa kanyang salita, God in His word. Tama? Ang mensahe natin ngayong umaga, God in His word. Anyone who listen to the word but does not do what it says, hindi niya rin ginagawa yung salita ng Diyos na narinig sa kanya, ay parang it's like someone who looks at his face in a mirror. Para kang tumingin sa salamin. Siyempre, makikita mo? Di sarili mo. Bagong ligo. Bihis, nakapostura, nakapamada. Di ba? Ang gwapo ko! Tapos kumidlat. Pangit mo. Talagang pinuri mo sarili mo, ang gwapo ko. Ang ganda kong lalaki. Sabi niya, who looks at his face in a mirror, and after looking at himself, pagkatapos niyang tingnan yung sarili niya, at pinuri niya yung sarili niya, ang gwapo niya, goes away, and immediately forgets what it look like. Nakalimutan niya na ngayon yung reflection niya bilang isang mananampalataya. Di ba? Bride, Bible bride, word pure bride. Pagdating ng Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, hindi na bride. Nakalimutan. Nakalimutan niya na bride siya eh. Di ba? But whoever looks intently into the perfect law that gives freedom and continues in it, not forgetting what they have heard. Magpatuloy tayo at hindi yung kakalimutan natin, yung narinig natin. Revival tayo. Oh, grabe revival. Pagdating ng Lunes, wala, nakalimutan na yung pakinggan eh. Di ba? Balitaan mo yung kapitbahay, sinisipat. Gagalit sa kapitbahay niya, inaaway yung kapitbahay. Wala namang ginagawa yung kapitbahay niya. Inaakma na sa isibatin, ayun, biniranggay siya. Di ba? Yung pastor, kampi pa sa kanya. Magwi-witness pa. In favor sa kanya. Pambihirang pastor to. Loko-loko na yung membro mo, yung deacon mo, loko-loko. Yung simbahan, yung kapitbahay niya, aawayin, sisibatin eh. Tapos kakampihan mo pa. Loko din yung pastor.
Buti yung barangay hindi loko-loko, ay, hindi pwede kayo. Hindi kayo kasama dito. Yung miyembro mo lang. Yung nagreklamo tsaka nireklamo, hindi ka pwede dito, pastor. Hindi to simbahan. Barangay to, lupon to. Eh buti hindi loko-loko yung mga lupon. Diba? Imbis na pastor ka, mamagitan ka, dahil mga believer naman kayo, pastor ka, believer naman naman, kausapin mo yung miyembro mo, humingi ka ng tawa doon, mali ginawa mo sa kapitbahay mo. Dapat ganun. Di ba? Eh, hindi pwede na, pastor ka, lahat ng mali ng miyembro mo, ayusin mo. Bago mo ayusin yung mga mali ng miyembro mo, ayusin mo muna yung sarili mo. Kaya, kailangan tingnan natin, lalo kung pastor ka, ako, ano ba yung mga mali ko? Baka may pagkukulang ako. Kaya nga sabi ko, kung may mga pagkukulang ako, Lord, ay gusto kong ma-correct. Kung wala akong kakayanan sa ganitong bagay, alisin mo ako. At I'm not pushing you away. Amen. Kung sa tingin nyo ay uh, wala akong ganung kakayanan, hindi ko kayang gawin, o ako man sa sarili ko may mga pagkukulang, ay mas mabuti pa na paghihiwalay. Baka sa paghihiwalay, doon lumago yung ating spiritual life. Kasi may mga relationship na pinipilit na lang yung relationship para lang hindi maghiwalay. Pero alam niyo ba, yung paghihiwalay na italaga din ng Diyos, may paghihiwalay. Kasi hanggat pinipilit natin, kung hindi naman talaga tama klaseng pag-asama, kaya I'm not going you push away. Kung may mga situation, may mga lugar, may makita man kayo na sa tingin nyo mas lalago ang pananampalataya nyo kaysa dito, mas higit na lalago ang inyong spiritual life, yung mga binhi nyo, kung dito, hindi, sa tingin nyo, hindi kayo lumalago. Amen? At kung may makita kayo na kung saan lugar o fellowship, na sa tingin nyo, lalago ang pananampalataya nyo as a family, a Christian family, diba? Sama-sama kayo doon. Malaya po tayo. No? Lalo, ako lagi ko tinitingnan yung welfare ng mga bata. Kasi tayo, matanda na. Pagka pumalo ka ng 50, 40, pag 49 na yata ako eh. So sa tingin ko, para sa akin, pagka 50 ka na, magbibilang ka na ng taon eh. Di ba? Countdown na. Magka-countdown na tayo, magbibilang na. Eh, ang pinakamahaba na lang, 70, 75, 60, di ba? Yung mga mortality rate, lalo dito sa Maynila, mababa yung mortality rate kaysa sa Ilocos. Sa Ilocos, mahaba pa eh. May mga 80, 90, di ba? May 100 pa. Pero dito sa Manila, mababa ang mortality rate. Diba? E pagka umidad ka na ng 50, mag-iisip ka na, magbibilang ka na. Unti-unti na nababawasan yung ating buhay dito. Yung, di ba? Kaya ang mas iniisip natin yung mga bata. Amen. Pag iniwan natin sila, at least iniwan natin sila na nag-iwan tayo ng magandang patotoo. Di ba? Kaya lagi nating tingnan yung kapakanan ng ating mga anak, especially sa kanilang spiritual life. Kailangan lumago sila kahit paunti-unti, kahit yearly. What I mean is, dalhin natin sila sa Panginoon, dalhin natin sila sa salita ng Diyos. God in His Word. Kung saan may Word, dalhin natin sila. Because God in His Word. Hindi mo mababago yung mga bata. Ang makakapagbabago dyan, yung salitang maririnig nila. So kung hindi sila nakakarinig every Sunday, paano sila makakainom? Kung sila ay mga binhi, kailan sila lalago? Kasi wala silang narinig. Hinahayaan lang natin na every Sunday, ay papa, meron kaming meron kaming mga team building. Oh, sige. May bakasyon muna kami. Oh, sige, bakasyon. O meron kaming ganito, meron kaming ganyan. Kung palagi nating hinahayaan ng gano'n at hindi natin sila tinatama sa right ground na every Sunday makarinig sila, hindi sila makakainom ng salita ng Diyos. Hindi sila lalago. At ang gagawin natin kapag nagkakamali, pagagalitan natin, nasaway natin. Pero ang totoo, tayong mga ama, tayong mga magulang, meron talagang pagkukulang. Ano ang pagkukulang natin?
dalhin natin sila sa salita ng Diyos. God in His Word. Amen? Kaya kahit sabihin mo pa, puro kayo online eh. God in His Word. Meron, puro physical eh. Wala namang word eh. Siya nung gusto nyo. May malaking simbahan kasi laki ng katedral. Wala namang mensahe, walang word eh. Walang mensahe silang ganitong naririnig. Kaya kahit nga hindi TMT member family, nag-aantay sila ng upload. Ilang buwan na tayong walang upload sa YouTube ng mensahe. Ilang buwan na. Kaya sabi nung isa, wala pa bang mga bagong mensahe dyan sa TNT? Nag-iintay sila na makarinig ng salita ng Diyos. Kahit hindi sila, kahit may sarili silang mga simbahan at pastor, nag-aantay sila, nagtatanong sila, nagsusubaybay sila, sumisilip sila sa TNT YouTube channel. Naku, walang bago. Wala pang bago. Bakit kaya? Di ba? So how much more tayo nandito na bilang mga parents, dalhin natin sila na makainom, drink the Word of God. Uusbong yan. Hindi mo na kailangan sabihin, oy anak ha, magbigay ka sa Panginoon. Hindi mo na kailangan sabihin yan, hindi na kailangan sitahin yan. Hindi ko na kailangan pilitin yan. Isang beses, matuto tayo magbigay, pangalawang beses, pero hindi mo na yan, every year, every day, ipaalala mo sila magbigay sa Panginoon. Hindi. Kailangan na makarinig din sila ng salita ng Diyos kasi nasa age of reasoning na sila. Nasa tamang edad para maunawaan ang salita ng Diyos. Ang kailangan lang ay right ground. Ano ang right ground? Fellowship. Yan ang right ground. Yung true fellowship sa Word. Hindi yung makaatil lang ng church. Hindi right ground yun. Just to attend the church para lang may simbahan. Pero, I give you free will. Kung merong sa tingin nyo, I'm not pushing you away. Ginabi ko na yan. Sa tingin nyo na yung ganitong way of worship, ganitong way of service ay hindi makapagpalago ng pananampalataya ng mga anak natin, baka meron silang alam na simbahan. Di ba? May mga anak tayo, di ba? Mga anak natin. Amen? Kung may mga, sa tingin nyo, lalago sila sa ibang simbahan, di ba? Try. Subukan natin. Di ba? Baka may hinahanap sila na fellowship. Di ba? Na sa tingin nila, lalago sila sa ganung way fellowship. Hindi. Pagbigyan natin. Gaya ng ginawa ng Panginoon. Di ba? Binigyan niya ng free moral ang tao. Sa tingin mo, kung diyan ka lalago, tingnan natin. Amen. Huwag nating pabayaan yung ating mga anak. Nalilipas ang linggo na hindi sila nakakainom ng salita ng Diyos. Hanggat maaari, masira natin na, linggo ngayon. Hindi ba kayo makikinig ng mensahe? Magandang mensahe ngayon, God in His Word. Kahit 1 oras lang, 2 oras lang, pakinggan natin ang mensahe. God in His Word. Diba? Kahit mag-online na lang tayo. Hindi na nga tayo pupunta doon sa Antipolo, malayo eh. Diba? Kahit online lang tayo, upo kayo dyan mga anak. Makinig tayo ng salita ng Diyos. Amen. Pero kung hindi to ang right ground, hanapin natin yung right ground. I suggest that. You think this is not the right ground? Let's find the right ground. Hanapin natin yung right ground na magpapalago ng ating spiritual life. Kasi kailangan talaga maborn again eh. Kailangan maborn again ang bawat isa. Walang grandchildren ang Diyos. Sons and daughter lang. Hindi porke na ikaw ay born again, yung anak mo ay automatic, apo na siya ng Diyos. Hindi. Kaya nga, but whoever looks intently into the perfect law that gives freedom and continues in it, not forgetting what they have heard. Paano kung wala bang naririnig? Yung nakarinig nga eh, nakalimutan na eh. Yung narinig niya eh. Paano yung hindi pa nakarinig? But doing it, they will be blessed in what they do. Yung nakikinig ka at nagpatuloy ka at hindi mo kinakalimutan ang naririnig mo, sa bagay na yan, ay pagpapalain tayo ng Diyos.
mamuhay kayo ayon sa salita. Basahin ko sa Tagalog, ito yung pagkakaano sa Tagalog. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Ang tawag dyan, mga churchgoer lang. How much more kung hindi ka pa nag-churchgoer? Mas lalong malala. Malala na nga yung churchgoer lang eh. Nakarinig na yun, nakakalimutan pa o hindi ginagawa. How much more yung hindi natin tayo yung nag-i-initiate sa ating mga anak na, anak, linggo ngayon, unahin muna natin ang Panginoon. Then after that, sige, punta kayo doon. Sige. O date kayo, sige. Mag-date kayo kung gusto niyo mag-date, pero dito muna kayo mag-date. Sa online. O dito, physically. Diba? Sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito, ay katulad ng isang taong tumitingin sa salamin. At pagkatapos makita ang sarili, ay umalis at kinalimutan ang kanyang anyo. Bride. I know I am the bride that I'm looking for. Ay, bride ako. Ang gwapo ko, bride. Eh, nasan ka ng linggo? Akala ko bride. Kinakalimutan ang kanyang anyo. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautuusang ganap, nagpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Gaano man kahirap yung gawain na yan, yung ministry na yan, gaano kahirap yung trabaho mo, kahit 24 hours ka magtrabaho, gaano kahirap man yan, kahit maliit pa ang sweldo mo, kahit nagtrabaho ka na ng 24 hours, ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa katausang ganap, yung perfect law of liberty, ay na nagpapalaya sa tao, ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Amen? Siya ang taong gumagawa at hindi siya katulad ng nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. So, meron dalawang tao, mga kapatid. Yung isa ay nakikinig lamang, tapos kinakalimutan na. Meron ding tao na nakikinig at gumagawa doon sa mga narinig niya. Amen? Kaya, napakahalaga talaga na merong salita ng Diyos. God in His Word. Na meron tayong narinig kahit every Sunday man lang. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Busy lahat tayo. Tama? Lalo pag businessman ka, busy ka. Pag driver ka, busy. Di ba? Kahapon, busy ako maghapon eh. Kasi simula umaga hanggang gabi, drive. Drive. Atid sundo. Busy. Pero kaninang umaga, gising ako ng umaga, gising ko, nilinis ko na dyan, sinet up ko na kasi alam ko may pupunta. Nabasa ko, may pupunta. Si Brother Junior, nagsabi pupunta. O, hinanda ko na yung mesa. Ilagay ko na yung mga kape. Nag-init na ako. Nakahanda na. Then yung laptop ko. Then nag-review na ako. Amen. Kasi merong salita ng Diyos tayo pakikinggan sa araw na ito. Amen. Kaya, lahat ng bagay ay gawin natin. Huwag lang natin kakalimutan ng kanyang salita. Kung kailan i-utter ang kanyang salita, yun ang aabangan natin. Kahit gawin pa nating Lunes ang gawain natin. God in His Word pa rin. Gawin nating Sabado, God in His Word pa rin. Pwede naman sabihin niyo, Brother Joe, Sabado ng libre ko O sige, magsabado tayo. Magsabadista tayo. Di ba? Yung mga anak ko kasi, pag Sabado lang, di Sabado tayo magawain. Total, online lang naman yan. I-gather mo yung family natin. Mga anak kung hindi kayo pwede sa Sabado, maglinggo tayo. Hindi pwede sa linggo, magsabado tayo. Amen? Huwag lang tayo mauni sa traditional lang. Amen. Kaya God in His Word, He will perform His Word every time, every place. Ipe-perform ng Diyos ang kanyang salita. Because ang tanging bagay, ang lahat ng bagay ay kayang gawin ng Diyos. Tama? He can do everything what He wants. Pero may isang bagay lang na hindi niya pwedeng gawin, ang sirain ang kanyang salita.
Because God in His Word. Ang tao, salita tayo ng salita, daldal tayo ng pangako tayo ng pangako, at madalas sinisira natin ang ating salita. Pero ang Diyos, hindi niya kayang sirain ang kanyang salita. Kasi siya ay righteous judge, righteous God. God sovereign in His Word. Kaya God in His Word, He will perform His Word every time, every places. Anyhow He say it, He will take care of His Word. Ang Diyos ay nasa kanyang salita. Gagawin niya ang kanyang salita sa bawat oras, sa bawat lugar. Kahit papaano niya sinasabi ito, aalagaan niya ang kanyang salita. Iyan ang Diyos. Yan ang salita ng Diyos. God in His. Inaalagaan niya ang kanyang salita. Tayo, hindi natin maalagaan eh. Di ba? Minsan, wow! Minsan naman, pabagsak naman. Minsan, aangat uli ang pananampalataya. Minsan, babagsak na naman. Di ba? Pero ang Diyos, inaalagaan niya ang kanyang salita. Kaya manatili tayo sa salita. Kailangan nating makinig ng makinig. Kailangan natin uminom. Kailangan natin makinig ng salita ng Diyos para maalagaan natin yung ating pagiging predestinated seed. Amen. So God in His Word. God bless you all. At siguro ako ay manalangin. Closing prayer bago ko ibalik kay Brother Felix. Amen. At lumagpas ako. 1.5 oras yata. Amen. Dapat sana 1 oras lang eh. But anyway, pasalamatan natin Panginoon sa mensaheng ito. At pagpalain tayo. So, mag-closing prayer ako sa aking sermon ngayong umaga. Hallelujah. Oh, hallelujah. Dakilang Ama, salamat Lord sa mga mensahe mga narinig. Salamat Lord sa Word of God, sa iyong mga salita. Salamat sa mga mensahe na aming binasa. Sa mga naunawaan namin, ang mga mensaheng ito na pinangaral ng iyong propeta. Amen. Na kung saan ay kinuha mo na siya, pero ang salita na iyong ibinigay sa panginanatili ngayon sa aming isipan, sa aming puso, God in His Word. Ikaw, Lord, ay nasa iyong salita, dakilang Ama. Salamat, Lord, sa mga mensaheng niyan at naniniwala ako na isa ito sa mga mensahe na magpapalago sa aming mga binhi sa aming kaluluwa. Ang mga salita na yan, Panginoon, ay mas higit naming magbibigay sa amin ng kaunawaan, magpapalago sa amin bilang mga mananampalataya bilang Kristiyano. Kaya salamat sa iyo, Lord, sa mensahe, Lord, na ibinigay mo sa amin sa umagang ito, maging, Lord, ang iyong munting lingkod ay na-bless so much. Kaya salamat sa iyo, dakilang Ama, sa biyayang ito na pinagkaloob namin. It is a great thing to us na marinig namin ang ganitong mga salita, ang ganitong pangangaral. Tumimo sa aming puso at isipan, Lord, God in His Word. God in your Word. Hallelujah. Dakilang Ama, kahabagan mo ang bawat isa sa mga kahinaan namin sa laman. Mga pagkukulang namin sa iyo all through the years na pagkukulang namin, Lord, na nagagawa. Mga pagkukulang namin sa aming mga anak, sa mga maling way ng pagtataguyod, maling way ng pag-administer sa pamilya. Nawa, kahabagan mo kami, Lord, at maitama namin, mailagay namin sa right ground ang aming mga pamumuno sa aming pamilya. At mailagay namin sa salita ng Diyos kung paano namin i-guide ng aming pamilya, ang aming mga anak. Hallelujah. Kailangan namin, Lord, ng iyong salita dahil ikaw, Lord, nasa iyong salita. Kaya salamat, Lord, sa salitang aming napakinggan. Kahabagan mo kami, patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang. At nawa ay patuloy na ang iyong dugo ay lumakip, kumover sa aming mga kasalanan. Dakilang Ama, aming kang pinapasalamatan at pinaupurihan sa araw na ito. Kahabagan mo ang bawat pamilya na narito. At maging, Lord, kung may mga iba pa na hindi sila available today, pero sa puso nila ay gusto nila, Panginoon, kahabagan mo sila at patawarin mo, Panginoon. Kaya lahat ng ito ay sinasamo ko sa iyong dakilang pangalan. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen, amen. God bless you. At binabalik ko na kay Brother Felix. Amen. Ang closing prayer. At Felix, at mag-alas 12 pa rin Hindi pa rin kaya sa oras. Hindi pa rin Amen. kaya. Salamat, Pastor Ako, Joe. isang oras lang Isang kalahating Tapos. oras.
Okay, kung wala sigurong masyadong announcement, yun lang, binabati ko ang lahat ng sa maligayang karawan sa mga katatayan. Yan, talagang nagsakripisyo. Amen, nagtaguyod bilang haligi ng tahanan. Amen. Talagang walang matawaran ng pagmamahal ng isang ama. Amen. Kahit nga, totoo, masabihan na yan, pag ikay nag-asawa, kahit isang brief na gusto mong bilhin at mabutas na, hindi mo agad mabili-bili kasi bibili mo ng gatas ng iyong anak. Amen. Talagang, kung talagang sapat lang ang pera mo para pagkasyahin sa pamilya, talagang gagawin mo lahat ng paraan. Ang mensahe natin ngayon, men, ay napakagaang lang. Masarap nguyain. Men, hindi siya talaga major pero tatanim sa puso natin kung paano tayo magapunla, magbinhi, magtanim, magdilig. Men, tatsagaan mo yan. Araw at gabi, babantayan mo yan para hindi kainin ng mga hayop. Magkaroon tayo, men, pag lumago, tayo rin naman na makikinabang at ang Diyos talaga ang mag-focus dyan. At napaka gaang na mensahe, hindi siya very hardful para pakinggan, men, at maintindihan natin ng napakainam. Salamat, Pastor Joe. Tayo dumako sa close na prayer, men. I lead. Dakilang Ama, maraming salamat, Panginoon Diyos, sa umagang ito, Panginoon Diyos, ang panibagong mensahe ng iyong binigay, Lord God, sa pamamagitan ng iyong propesa na iyong ginamit ang aming puting Pastor, Lord, upang maghimay ng mga salita, Panginoon, upang puso namin, Panginoon Diyos, ang mga bagay nito, ang mga pagkain na binigay mo na naway maging kalakasan sa bawat isa, lalo-lalo na sa aming mga anak, sa kabataan, Lord Jesus, na siyang magpapatuloy uli ng henerasyon at sila din na may magiging magulang din pag dumating ang panahon na iyong itinakda para magkaroon sila ng sarili nilang mga supling o pamilya, Panginoon Diyos. At nabahay po ang TMT na churches net, church ito, Panginoon Diyos, at lukubin mo kami ng iyong pag-ibig at pagmamahal. Panginoon Diyos, salamat sa Espiritu ng kanuwaan, napakaluwag at sarap pakinggan ng mga mensahe, Panginoon, sa araw nito. As a Father's Day celebration, Lord God, salamat sa araw nito. At salamat sa patnubay mo sa amin bilang isang matag ng haligi ng tahanan. Ang lahat ng Ama sa simbang ito, Panginoon Diyos, na siyang tumataguyod, Panginoon Diyos, na pamilya sa bawat tahanan, sa bawat pamilya, O God, kaya hindi sa magbubuo pa ng pamilya, Panginoon Diyos, ay alalahanin mo sila at ipaunawa mo sa kanila kung gaano kabanal ang isang pamilya na may sentro, Panginoon Diyos. Ang sentro po ay ikaw, Panginoon Diyos, na siyang magtataguyod sa amin upang magbuklod sa amin ng iyong pag-ibig at pagmamahal. Muli namin binablin. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen. Siguro, siguro gusto ko lang magsalita para konti, no? Niisip ko kasi kung ano pa yung magagawa ko na kahit kunting kakayanan, no? Niisip ko doon yung plano ko na siguro magkaroon ng parang mobile na gawain muna, no? Yung dati yung ginawa natin kila Brother Roger, no? Kaso birthday kasi noon kaya nakapag-service tayo. Ngayon kung sino yung may nais ay schedule natin, no? Brother Piles gusto niyang i-open, magkaroon ng gawain doon kahit isang beses man lang para maabot natin ang bawat pamilya, di ba? So pwede tayong gawin dahil mayroon namang sasakyan na, no? Brother Roger, gusto niya gawain tayo kahit yan sa lugar nila kapag open na o okay na, pwede. So pwede tayong mag-set para maabot natin yung bawat pamilya. Kung hindi man tayo makapunta ng buo, actually kasi kung lahat tayo pupunta naman, hindi tayo magkakasya actually. Di ba? Pwede yan, schedule. Kunyari, buong family ni Brother Felix naman, kung gusto niya, Brother Roger, di ba? Brother Aris. So siguro gano'n, no? Pero kung lahat talaga tayo actually, hindi tayo kakasya dito. Di ba? Kaya pwede natin gawin na muna 'yon, no? Sa ganung kakayahan, pwede tayong muna, yung magbahay-bahay, no? Hindi naman Bible study, kundi gagawain din, pero yung mobile fellowship, no? Or pwede rin naman kung ubra, edi yung isahan na magse-set tayo ng isang lugar
Pwede rin uli 'yon, no? Kung depende siguro sa availability o holiday, bagong holiday, mga ganyan. So yun ang nais natin, ayaw natin talaga actually yung pahiwalay. Pero kung hindi nga lalago at baka may lugar na lalago ang pananampalataya, okay din yon, di ba? Pero kung mapanatili natin ang ating bilang, kahit hindi na nga tayo madagdagan okay na sa akin to. Di ba? Kanina may bisita tayo, nag-log out na ata. Baka nainip na si brother Tony. si Tony, no? Dating kasamahan ko yan sa networking. Networking yan. At ilang beses na yan nag-try na ma-attend siya. Siguro mga pangatlo na ata. Pang-apat na to. Ngayon ko lang siya pinagbigyan na ipasok dito. No? At nawa ay yung salita narinig niya ay magbigay sa kanya ng konting pag-uusbong sa pananampalataya. No? Nag-log out na ba si Sir Tony? Wala na, no? Nag-log out na siguro. Tony Carriazo. No? Kaya nawa pagpalain din siya at naka-attend siya sa atin, nakapiling natin siya sa panandaling oras. Nawa kung ano may mga salitang narinig niya ay makatulong sa kanya sa pagsasaliksik. Amen. So pagpalain tayo ng lahat sa Panginoon at yun na nga, kung gusto niyo nang magawain dyan at pupunta kami, dala yung sasakyan. So pwede natin gawin muna yon. So God bless you all at closing prayer na ba? Tapos na, tapos na. Pagpalain kayo dyan, Brother Roger, Brother Rolly family, Brother Roger family, Brother Rolly family, sino pa? Sila Ruth Payton family, sila Sister Janet, Brother Joel. Ano yan, Brother Joel, pamangkin mo? Unahin natin si Brother Joel. Unahin natin bisita si Brother Joel. Brother Felix ang family. Pagpalain kayo dyan ng Panginoon. Nawa ang salita na narinig natin ay magbigay sa atin ng lubos na kagalakan. Hindi para tayo ay saktan, kundi upang tayo ay palaguin ng kanyang salita. God in His Word. God bless you. God bless. God bless. God bless.